Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Narito naman po tayo sa pangalawang segment sa aking mga koleksyon tungkol po sa mga tapes at saka vinyl at CD. Dito po sa aking napakamunting room ng aking collections. Sa mga panahon ngayon, halos lahat na po tayo ay nagre-rely po sa YouTube at sa iba-iba pong social media about po sa mga kanta, Spotify, iTunes. But para sa akin, napakaganda pa rin po ang magkolekta ng mga gamit na pinagdaanan natin sa mga nakaraan. Like yung collection ng mga CD, cassette na hindi pa po naabot ng mga bagong henerasyon ngayon na maaabot na din po niya, kaya lang hindi po talaga nila parang tinatangkilik. Pero alam ko pong talagang bumabalik na po talaga yung mga ganitong mga bagay na to. At ito po, isa po ito sa mga aking mga nakoleksyon nung ako kabataan pa, dahil ako po'y batang 90s. At isa po ito sa aking mga hindi ko po matatawaran na mga koleksyon na until now hanggang ngayon po kinukulik ko pa, binibili, hinahanap ko pa din po sa iba't ibang social media sa online para magkaroon po ako dati dahil meron po ako dati nito at hinahanap ko pa rin, pinipili ko pa rin at hanggang ngayon po ay kinukolektar ko rin po talaga ang mga ganitong lumang mga bagay, mga lumang tugtuging, lumang plakas, lumang vinyl, lumang cassette tapes at mga stereo TV, VCD, turntable, at iba-iba pang mga vintage na mga gamit. At ngayon po, ipapaano ko sa inyo po yung aking mga munting simple naman na mga collection about po sa aking past. Yung ito po yung mga albums na talagang hanggang ngayon po tinatangkilik ko po. Hindi ko po talaga ito kinakalimutan sa buhay ko. Isa po ito sa mga pinapatugtog ko. Talagang once na pinapatugtog ko po ito sa mga streaming like sa cellphone ko po, na dinownload ko po sa YouTube, talaga pong napipil ko din po yung nakaraan ko po, yung mga memories ko po about childhood, about teenager. But ngayon po, hanggang ngayon po, kinukulik ko pa po talaga sila kasi hindi ko po talaga sila makakalimutan sa buong buhay ko. Ito na po. Titingnan natin ha. Ito po. Ayan. Yan po yung mga collection ko tungkol po sa mga aking mga parang music box. Kung titingnan po natin ngayon, ito yung music box. Titingnan natin po yung ating collections tungkol po sa music box. Ang music box kasi na album ni Mariah Carey, isa po itong mga collection ko tungkol po sa isang artistang si Mariah Carey. Bali, isa ito sa mga memories kong album na hanggang ngayon hindi ko inaalis sa buhay ko kasi ito yung mga songs na pag pinapatugtog ko, talagang nararamdaman ko yung nakaaraan ko, yung past ko, yung paano ako mag-relate sa buhay ko, paano ako umibig, paano din naman ako yung simpleng pinagdadaanan ng buhay ko. Yan. Kung titingnan mo po yung CD niya, kasi itong CD to, matagal na ito sa akin eh. Iningatan ko lang, basag na po talaga siya. And talagang medyo may kalumaan na rin. But iniingatan ko dahil isa po to sa mga favorite kong album ni Mariah Carey na hanggang ngayon pag pinapatugtog ko talaga, sobra akong okay. Sobra talaga kung napipil ko yung past ko, sa family ko, sa lahat-lahat, sa mga kaibigan ko, sa time, sa lugar, sa bahay namin. Kung titingnan mo po siya, yung music box, isa to sa lahat ng album ni Mariah Carey, ito yung hindi ko pwede talagang alisin kasi maraming album si Mariah Carey, but ito talaga yung isa talaga sa mga hindi ko talaga pwedeng alisin. Kasi ito yung hindi ko pwedeng kalimutan kasi yung mga songs dito parang nakaka-relate sa akin like Hero, Dream Lover, kasi nung mga time na yun, nung mahanap ako ng lover talaga nung kabataan ako, talagang napipili ko talaga yung, talaga pag pumapatutug ako nito,
Kasi hindi pa naman uso ng mga gadget. Ang uso nun yung mga CD. Pag may ganito ka ng mga CD, parang may gadget ka na rin nakatumbas sa ngayon. But, yung Dream Lover, pag pinapaulit kung pinapakinggan sa stereo, sa cassette CD stereo, parang ganun, player, napipil ko yung presence ng kanta ni Mariah Carey na hanggang ngayon po talagang inaano nila, parang pre-replace ng mga susubaybay kay Mariah Carey. Hero, Anytime You Need a Friend, Music Box. Now I Know, paborito ko yung Music Box. Tsaka Never Forget You, Just to Hold You Once Again. At tsaka All I Ever Wanted. Wala kasi dito sa album ko yung yung Everything Fade Away. Sa ibang album po yun eh. Kasi talagang, tingnan nyo, yung CD niya hanggang ngayon. Tsaka napakaganda yung mukha ni Mariah kasi napakabata pa siya dito eh. Kasi it's almost, Colombia is 1993, I think. Hindi ako nagkakamali, 1993 to. Tsaka makikita mo yung mga lyrics, napakaganda talaga. Parang nare-relate ako sa mga songs talaga dito. At hanggang ngayon, tinatangkili ko pa itong album na to. Okay? Ay, pangalawa pong kinukulit ko po dito ay ang Mariah Carey Daydream. Isa po to sa mga napakatagal ko na pong tapes, cassette tapes na hanggang ngayon po talagang tinatangkilik ko pa rin po. Hanggang ngayon pinapakinggan ko rin po ngayon. Nauuso na din po. Kasi yung Daydream pong album, kung tutuusin po, isa po to sa mga talagang napakagandang album na hindi ko talaga po makakalimutan. Tingnan mo na punit na, sa katagalan ng punit na po siya. But talagang hanggang ngayon ididikit ko na lang ito mamaya. Napakaganda po. Ang Daydream kasi, sunod dito sa Music Box, napakaganda talaga nito. Kung papakinggan mo talaga yung liriko, yung kanta ng Daydream ni Mariah Carey, napakaganda na, napakatibay niyang na artist na mag-compose ng mga kanta. Sa mga lahat ng mga albums niya, ito din yung mga second na memorable kong na album na high school ako, na pinapakinggan ko po nung high school ako, yung sa radyo nakikinig ko, like pag napapakinggan ko yung kanta niyang One Sweet Day, talagang kinikilig po ako, tsaka napipil ko po yung crush ko po na hindi ako pinapansin. At tsaka yung Fantasy, napakaganda talaga yung songs ng Fantasy ni Mariah Carey. Underneath the Star na napakalamig, napakasarap lasapin, tsaka yung Melt Away. Talagang napakaganda ng mga panahon talaga, yung kung talagang talaga yung album na Mariah Carey, talagang mapipili mo talaga kung gaano talaga kaganda yung sa kanya, yung pakagawa ng album na ito eh. Kasi isa ito sa mga favorite ko na like music video, like You Always Be My Baby, na napakaganda talaga yung You Always Be My Baby, yung music video. Kasi nakaka-relate po ako talagang di ba yung music video, kung titingnan po ninyo, doon po sa music video, dito po nakalagay sa Daydream na album, talaga po siya, match na match po talaga siya sa album niya. Kasi tingnan mo yung Sony Music, gumawa talaga sila ng music video na Bebo na You Always Be My Baby 1994 to 1995, parang gano'n ang tema, na parang mag-uumaga na mag-friend silang magkababata, na ginising nila yung isa't isa para pumunta sila sa parang laot, para pumunta sila sa parang lake, na parang doon lang po matatagpuan po sa lugar nila, na napakalamig po. Tsaka yung parang presence ng songs noon, yung parang if you love somebody, parang naghihintay ka pa rin, parang ganun, yung parang past mo sa childhood mo, na nagmahal ka, na nasaktan ka, na iniwang ka, nag-aasa ka pa rin na bumalik sa'yo, kasi You Always Be My Baby, na hindi negative yung iniisip mo, positibo pa rin yung iniisip mo para sa inyong para yung sa iyong ex. Parang ganun. Tsaka napakaganda yung lirikong And I'm Free, When I Saw You Long Ago, yung mga parang shaking na parang emotional yung tema ng kanta. Yung Forever, napakaganda. Yung Open Arms, kung magbalik ka, babalik ka daw, yung parang ganun. Tsaka anong pinakamaganda dito? One Sweet Day, Looking In, yung parang emotional na pinapakinggan ni Mariah Carey, kung gaano siya magmahal, kung gaano siya ang pagiging personalidad niya, pagiging isang singer. Ito naman po yung Mariah Carey na hindi naman ako sa ko. Ito yung hindi ko naabot na album niya, kasi
during elementary days, napapakinggan ko din itong album na itong 1990s. But wala kasi ako nitong copy. Nagkaroon na ako nito ng copy nung since college na po ako, nabili ko po ito sa, doon po sa, malapit sa amin po, na ngayon sarado na po. Basag na po siya. And, nung pinakinggan ko po siya, nakarelate po ako ng love, ng kantang Vision of Love, You Needed Me, parang ganon. Love Takes Time. Yung Love Takes Time talaga, yung talagang napakaganda talaga para sa akin. Kasi parang dito ako na-relate sa kanta, yung parang na magmahal ka, parang gano'n, na sobra-sobra. At yung pagmamahal mo, parang gano'n, parang charot, parang naano mo din, na-accomplish mo yung parang nagmahal ka, nasaktan ka, tapos nag-asa ka pa rin na babalik sa iyo yun. Parang ganun yung tema ng paggagawa ng kanta niya. At saka yung Mariah Carey debut album talaga. Ito yung album na hindi ko napili para sa akin, pero maganda din yung mga songs. Pero may mga kaibigan ako na relate sila na naabot nila. Pero sa akin talaga, music box ako nagsimula hanggang kasalukuyan. Okay. Ito naman, yung Mariah Carey Rainbow. Isa ang mga Rainbow kasi, ito yung album na, itong pinaka, parang para sa akin, highlights na album ni Mariah Carey na parang papunta ako doon sa parang ni Mariah Carey, parang papunta na ako doon sa pagiging modern ng kanta niya. Kasi yung Music Box and Daydream, parang CD talaga siya. Yung parang, ang pakalakip ng album niya CD. But yung Mariah Carey Rainbow, parang nag-modern siya eh. Parang, yung pagiging ballad niya, ginawa niya na pagkakonting hip-hop na may halong ballad na may pagkahalong love song na parang, nag-improvement siya, parang ganon. Yung parang, ewan ko ba hindi ko ma-explain kung papunta na siya doon sa pagiging change image niya. Kung titingnan mo talaga siya, kakaiba na siya yung imahe niya na parang, di ko alam kung nagpakawala na siya or talagang pinapakita niya yung change image niya sa pagiging singer niya, at kung ano pa naman yung gusto niyang isasabihin sa kanyang minamahal. At dito lang po ako nakarelate po sa kanta niyang Can't Take That Away. But Heartbreaker, okay lang naman, maganda din naman yung Heartbreaker kasi kauso ng panahon na yun, talagang hindi ko din po talaga maano yung pagiging ni Mariah Carey na parang medyo may pag-aangas na po siya talaga dito. Pero okay naman po siya yung yung album niya. Para sa akin talaga pang lang naman to, mga pang 3 lang naman talaga to. Okay. At ito po, isa po ito sa napaka super duper na favorite ko talagang album sa lahat ng buhay ko, sa lahat ng pagiging collector ko, sa mga pagiging music lover ko. Kasi si Mariah Carey, sinabi po talaga siya po ang queen of the Christmas music. Sabi nila, kasi una pa lang talaga tong nabili kong album na cassettes na to. Kasi hindi ako nakabili ng album na CD nito na kasi napakamahal ng time na yung 695 ng time na yun ang kada isang CD. Later na lang po ako nakabili sa online ng yung CD niya talaga. Itong kasit lang, ito talaga yung memorable kong kasit na hanggang ngayon inaingat-ingatan ko talaga sa buong buhay ko. Every Christmas pinapakinggan ko. Hindi pa nagkausuan talaga sa YouTube yung kanta ni Mariah Carey. Talagang ako po nakaka-relate na po nito 1994, 1995. Talagang napipil ko na natutulog akong kayakap po ang kasits na to. Kasi napipil ko yung Christmas. Kasi every Christmas kasi, talagang pinapatugtog ko to eh. Ako pa lang naman ito ang meron dito sa aming lugar. Kapag may Christmas party nga sila mama, yung mga kapitbahay namin, pinapatugod to, talagang hataw na hataw sila, napipilta ganing Christmas. Pero hindi rin pa rin na-appreciate yung presence ng kanta ni Mariah Carey kasi ilan lang pa lang naman talaga yung nakakaalam ng kanta niya. Although nakikinggan nila yung mga klasikong mga kanta ng Christmas, but itong ginawa ni Mariah Carey noong 1995, 1996, 1997, hindi pa naman siya na-appreciate kasi itong kantang to. Ngayon na pong millennial na po kasi alam talaga nilang nakikita na nila sa YouTube yung Bebo, yung YouTube niyang All I Want for Christmas na parang napaka ng Christmas na sa America or sa Western na napakalamig na very white, very tsaka yung parang makikita mo yung mga Santa Apes na kagaya niya yung mga usa, parang ganun. O ganito din naman talaga po sa album niya kung titingnan niyo po talaga siya. Talagang napakaganda talaga yung area, napakaganda talaga yung pagkagawa ng Christmas album ni Mariah Carey na talagang sulit po talaga sa
sa album na ito. Ito yung pinakamatagal na album ni Mariah Carey na hanggang ngayon po tinatangkad na hindi nagluluma. Like All I Want for Christmas, Oh Holy Night na napakakataas talaga ng boses niya na hala parang ibon na kung papakinggan mo talaga, mapipil mo talaga yung Christmas talaga na pagiging western niya at pagiging American Dreams. And second is Joy to the World, yung mga songs niya talagang napakalamig, napaka-presence po sa album na kung i-internalize mo po. Isa dito yung parang nakarelate po ako, yung Miss You Most pang Christmas na napakalamig talaga. Parang nahanap, parang na-miss ko yung crush ko nung time na yun na umiiyak-iyak ako na hinahanap ko siya kasi once na pinapakinggan ko to, parang hinahanap-hanap ko siya kasi sa album na to, parang nabibili ko talaga na Christmas na wala siya, emptiness, parang ganun, parang ganun talaga. Kaya sulit talaga itong album na to. Hindi ko talaga ito matulog. Hanggang po ngayon, hindi ko pa talaga po ito talaga inaano yung album niya. Talagang love na love ko po yung album niya. Tingnan mo, talagang maganda talaga yung pakagawa ng album niya. Talaga napaka-fresh ng mukha ni Mariah. Tsaka napakaganda yung ng album ng vinyl na ito, ng ano to. Kaya, sa ngayon po, hanggang ngayon po, pag napapakinggan ko na po sa streaming or sa kung saan pong na Christmas, ang ganun na yun eh. Parang, pero ganun pa rin po talaga kung papakinggan ko din po talaga o ipipid ko din po talaga yung isa po to sa mga number 1, pangalawa ang Music Box, pang tatlo po ang Daydream. Number 1 itong album na Christmas. Bakit? Kasi dito ko po talaga napipil talaga yung presence ng album ni Mariah Carey. Talagang very super artist talaga siya. Very genius artist talaga po siya na ng panahon ng 90s. Kaya si Mariah Carey talaga po, yung lahat na pong album na talagang ikinolekta ko po talaga dito. Talagang inano ko talaga po, talagang pinaghirapan ko talaga pong ma-achieve po yung album ni Mariah Carey po, na hanggang until now po ngayon talaga, super duper talaga pong kinokolek ko po talaga siya. And wala na po akong masasabi pa sa album niya kasi it's very nice, very, ano ba yung tawag doon, talagang very the best yung pagkagawa ng album niya. Last po na dito po sa akin as Butterfly. Butterfly po album is isa po din naman po ito sa mga ni Mariah Carey na parang ito yung parang pinaka-last kong napaborito ni Mariah Carey. Umalis na po siya sa Sony Music. Parang lumipat na siya sa ibang station ng Kasi ito, bumili agad ako nito. Nung bumili ko ito, parang lumabas yung pagiging, ewan ko ba kung ginagaya niya si Marimar o Thalia. Kasi nang time na yun, na-involve si Motola, ang kanyang karelasyon na may ng producer ng Sony Music, may sarili ba? Parang ganon. Parang ginaya niya yung, ewan ko ba, yung parang mga nagkausong kasi nung 90s noon, yung kasagsagan ng 90s to hanggang 1997 to naman nun. Yung parang curly hair na may pagkamuro Maria talyada ang itsura. Parang ganun din, parang ginagaya niya sa music video nga nakita ko yung Honey. Parang ewan ko ba, parang siyang Latin na parang ginagaya niya si Marimar o Thalia na parang may aso din, na may pulgoso din, parang ganun din na parang nagpapakita siya ng parang yung ano ba yung ibig sabihin ni Mariah dito? Yung tingnan ng itsura niya. Yung pagiging sensuality niya, na pagiging babae niya talaga na hindi talaga pwede siyang iwanan or hindi talaga pwede siyang lukuhin or parang, pero nangyayari din po sa kanya yung pangluloko or parang ganun pinapahiwatag niya sa album na to. Parang sinasabi niya talaga dito sa album na to na parang umaano na din siya, parang bumibigay na rin siya, parang ipina-play niya na rin po yung album, kaya siya ng Butterfly. Kasi sigun po sa na ko sa mga vlog na iba, parang nabasa ko, parang sinasabi dito ni Mariah Carey na parang ginawa niya ito, parang para lisanin niya ng music video, parang Butterfly, parang pinamimigay niya na, parang ano ba yung tawag doon, yung parang pinapaubayan niya na yung kung sino man yung minahal niya doon sa lugar na sa industry niyo ng musika, alam na natin kung sino ba eh. Tsaka pinapakita niya na kasing uri niya din yung pinili nung ex niya, kasing uri din naman yung pinili niya, kasing itsura niya din niya naman, hindi naman sasabing itsura, yung parang
kung maghahanap yung ex niya ng iba, kasing parehas din naman niya na nainiwan na kasing ganda din yan man yung time na yun. Parang tinutukoy natin yun si Thalia kasi di ba ng time na yun nagkauso ng Rosalinda, Maria Marcela, parang kagano ng itsura na curly hair, na sexy na parang Latino yung ginawa niya doon sa music video na parang ganun din siya ka-strong, ganun din siya katibay sa album na to. Kaya ganun parang pinapahiwatig niya dito yung Honey, My All, tsaka yung talagang very controversial time na itong butterfly na talagang butterfly na lapid na spread your wing from the butterfly. Parang ganun sinasabi niya, parang sumisigaw na talaga siya. Parang aburidong, hindi mo masabi kung aburido siya. Talaga, oo, kasi singer siyang sumisigaw na umiili. Parang ganun yung pinapahiwatig niya. Talagang the best, napakaganda. Para sa akin to, the rating is number 2. Napaka-the best. Hindi ko din makakalimutan na album na ito. Okay, sa ngayon po, yun lang naman po ang aking collection about po sa Mariah Carey collection. Sa susunod naman po ng ating ipapaliwanag ko din naman yung mga iba-iba ko mga stock ng mga collection ko, lahat-lahat. Kung makikita po ninyo talaga, lahat yan, lahat makikita mo all over the Asia. Makikita din po ninyo yung mga lahat-lahat kong mga collection. Yan po, aking mga kinoleksyon. Kaya pipiliin po ninyo kung ano po talaga yung ko. Kaya sana po tangkilikin po pa rin po natin yung mga ganitong kalumang. Kasi lahat na po kasi ngayon hindi na nila tinatangkilik. Lahat na lang po sa nagre-relay po sa internet. Pero napakaganda po ang mayroong ganitong mga bagay nito. Kasi once na ginagamit mo, parang napakasarap kasi parang nahahawakan mo yung yung materials. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na kung yung but talagang kung magko-collect din po kayo na gaya namin, talagang napakasarap. Bye-bye, hanggang sa muli.